Nasaan tayo? Ate, nasaan ka? Nandito si Kuya. Kuya. Umiinit ang sand crystal ng pamilya. Ang sandification disaster na sinabi ni Lolo, mukhang mangyayari na. Yaw, umilag ka. Kuya, hindi laro ang disyerto. Ang pag-evolve ng sandcar ang tanging pag-asa. Yaw, nasaan ka man? Ililigtas kita. Nagsimula na ang all-people desert sand boat survival. Kasalukuyang nasa panimulang survival point. Isang higanting level 9 na sandstorm ang tatama sa rehiyong ito sa loob ng 15 minuto. May 5% tsansa na hindi gagana ang preno. Countdown hanggang kamatayan 15:00. Natukoy na ang manlalarong si Luzeng ay may hawak na Desert Tamer Bloodline Token. Na-trigger ang kondisyon para sa pag-activate ng eksklusibong abilidad. Naka-unlock ang Sacred Seal. Unang antas, walang hanggan. May kakaiba sa sandcar ng batang iyon. Pigilan niyo siya. Kunin niyo ang sandcar at ang kristal. Inactivate ng player na si Luzeng ang Holy Seal. Walang katapusan. Nakakuha ng walang katapusang sand oil panandang pandagdag 3 beses na lakas. Matagumpay na nakalusot sa babala ng sandstorm blockade. Naging tanging nakalusot sa paunang lugar. Hintayin mo ako. Hahanapin kita. Umiinit ang buhangin. Ibig sabihin, malapit lang si Yaoyao. Bawat resource box ay maaaring may pahiwati. Hindi ko ito palalampasin. Yaoyao. Siguradong napunta ka rito. May nagtulak ba sa kanya palayo? Nasaktan ka ba? Hindi maganda. Ito ay isang quicksand layer ng disyerto. Maaari itong magtipon sa pamamagitan ng panginginig. Kapag nahulog ka, tapos na. Buong lakas. Hindi madaling ikulong ako. Hoy, ikaw. Huminto ka. Ang iyong sandcar. Nakalabas sa sandstorm. Siguradong may kayamanan ka. Iwanan mo ang sandcar at ang kristal. Ililigtas ko ang buhay mo. Ang Gobi ay may mabatong lugar sa unahan. Hindi kayang tiisin ng shock absorber ng binagong sasakyan. Gagamitin ko ang terrain para kontrahin ito. Ang sandbuggy ng batang ito. Ano ba talaga ito? Habulin. Darating ang kakaibang heatwave. Ang kasalukuyang temperatura sa ibabaw ay tumaas sa 58. Ang buhangin ay naglalaman ng masamang espiritu ng disyerto. Pagdikit sa balat, magdudulot ng matinding pagkasunog. Ang karaniwang kagamitang pananggalang ay hindi epektibo. 2-1-5-6-6-2-3-2-2-1-0-2-1-0-0-2-0-5 Ang electronic system ng sasakyang buhangin ay matinding magagambala. Bilisan. Bilisan. Ang tindi ng singaw ng buhangin. Walang banal na selyo si Yaoyao. At wala rin siyang sandcar na may walang limitasyong sand oil. Paano siya makakatakas? May nakakita na sa kanya. Kailangan kong makahanap ng pahiwati. Ang sand oil extract ay maaaring mag-neutralize ng sand K.
Hindi lang ito pananggalang sa buhay, kundi bargaining chip din para sa mga pahiwatig. Sand Oil Refiner. Kayang neutralisahin ang distortion heat wave sand aura. Straight na para sa desert scimitar. At iba pang gamit panlaban sa sand aura. Bumibili rin kami ng pink sand crystal sa mataas na halaga. At impormasyon tungkol sa babaeng player na may hawak ng pink sand crystal. Kapag totoo ang impormasyon, babayaran ko kayo ng mataas na uri ng pampino. Kalahating oras na ang nakalipas. Sa kanlurang bahagi ng Shashigobi, sa pasukan ng Kumugaizhang, nakita ko ang dalagitang may hawak na pink na buhangin na inaatake ng isang grupo ng mga halimaw. Mukhang nasira ang kanyang sandcar. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Hindi ko siya nailigtas. Hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon. Ang eksaktong lokasyon ng Drywood Ghost Barrier. Anong mga katangian mayroon doon? 10 milya sa kanluran ng Gobi Desert. Mayroong isang kumpol ng baluktot na itim na tuyong kagubatan. Ang mga sanga ay magkakabuhol na parang kamay ng demonyo. Magkakabuhol. Makikita mo agad na doon nagkukumpulan ang mga halimaw. Mayroon ding buhangin na nakakagulo sa isip. Napakamapanganib. Mag-ingat ka. Yaw, kaunting tiis pa. Malapit na ako. Nandito ang amoy ni Yaw. Ang bulok na buhangin na ito ay nakakagulo sa isip. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mababaliw ako at mapapalibutan ng mga halimaw. Walang katapusan 3 beses na lakas. Ibubuhos ko na ang lahat. Bungo. Yaw. Ito ang hair tie mo. Tama nga ako, pinalibutan ka ng mga zombie. Saan ka ba galing? May sugat ka ba? Hindi maganda to. Sa lakas ko ngayon. Hindi ko kayang talunin ang mga high-level na halimaw. Kailangan ko nang umalis dito agad. At upgrade ang sandcar. Kapag lumakas lang ang sandcar, saka ko lang mapoprotektahan ang sarili ko. At mahanap si Yaoyaw. Papasok sa Gobi Crystal Sand Area. Naglalabas ng nakakalitong liwanag ang high-grade crystal sand na nagtitrigger ng crystal sand hallucination trap. Napakatotoo ng mga guni-guni. Madaling makapagdudulot ng maling pagpapasya. Nahanap na ang tali ng buhok ni Yaoyaw at ang mga piraso ng crystal sand. Ibig sabihin ay hindi siya malayo rito. Kailangang i-upgrade agad ang sand vehicle para maprotektahan siya. Ang crystal sand illusion na ito ang pinakamahusay sa pag-akit sa puso ng isang tao. Kailangan mong panatilihing matatag ang iyong isip. Huwag kang malinlang ng ilusyon. Kuya, tulungan mo ako. Papatayin ako ng halimaw. Takot na takot ako. Ilusyon. Lahat ay ilusyon. Wala rito ang aura ni Yaoyaw. Ito ay ilusyon na gawa ng kristal. Gusto mo akong mahuli sa bitag? Hinding-hindi. Yaoyaw. Sasagipin kita. Hindi man lang niya kayang protektahan ang sarili niyang puso. Kinokontrol ang pagnanasa at ilusyon. Hindi siya karapat-dapat mabuhay sa disyertong ito. Hindi ako pwedeng maging katulad nila. Naghihintay pa rin si Yaoyaw sa akin. May isa na namang naghahanap ng kamatayan. Ang ilusyon na bitag ng kristal na buhangin na ito.
Mababaliw siya sa kalaunan. Kapag nakulong na siya sa ilusyon, pasasabugin natin ang Crystal Sand Mine. Para wala siyang matirang buto. Ang blueprint fragment na ito ay para lang sa atin. Tama, sa blueprint fragment na ito, ang ating Sandcar ay mag-i-upgrade sa dalawa. Sa disyertong ito, mas malaki ang pag-asang mabuhay. Sinumang mga has kumuha, mamamatay. Kapag sumabog ang Crystal Sand Mine na ito, maglalabas ito ng matinding liwanag na magpapalala sa mga ilusyon. Kahit na kaya niyang panatilihing kalmado ang kanyang isip, masisilaw din sila sa matinding liwanag. Sa oras na iyon, madali na natin siyang matatalo. 4 na tao ang nagbabantay sa Crystal Sand Pile sa 4 na sulok. Ang mga landmine ay nakakalat sa paligid. Kung direkta silang sumugod, tiyak na matrigger nila ang bitag at mahuhulog sa ilusyon. Inakala nilang ako ay magiging katulad ng ibang mga manlalaro na malilin lang ng ilusyon. Ito ang kanilang kahinaan. Kapag tapos na ang trabahong ito, dapat upgrade na rin ang makina ng aking sasakyan. Ang tagal na nating naghihintay. Baka nabaliw na ang batang iyon sa ilusyon. At nahulog sa buhangin. Sa tagal ng pagbabantay natin dito, malaki ang posibilidad, kakaunti lang ang kayang makayanan ang Crystal Sand Illusion. Maya-maya lang, aalis na tayo pagkatapos mag-impake. Ang blueprint fragment na ito ay atin na. Hindi maaari. May nag-abang. Mga gago. Ninakaw ninyo ang aming blueprint. Pasabugin ang mga mina. Hayaan siyang mamatay dito. Wear-resistant na bakal na plato. Mahalagang material para sa pag-upgrade ng dalawa. Nakita ko ang isang babae na may hawak na pink na buhangin na kristal. Si Yao Yao yun. Anong nangyari? Sumabog ang gulong. Sandworm. Pinag-interesan pa ang gulong ko. Hoy bata. Hinahabol mo kami. Gusto mo ng weight-resistant steel plate. Asa ka pa. Ayaw ko kayong pahirapan. Ibigay niyo sa akin ang weight-resistant steel plate. At saka, sabihin mo sa akin, nasaan ang babaeng may hawak na pink na buhangin? Nasaan siya? Ang babaeng may pink na buhangin. Nakita namin siya. Pero bakit namin sasabihin sa iyo? Kung kaya mo, kunin mo na lang. Sinadya mong ipaatake ako sa mga sandworm. Huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait. Dahil ayaw mo sa mabuting paraan. Huwag kang magtaka kung magiging marahas kami. Huwag. Huwag kang lumapit. Ibibigay ko sa iyo ang weight-resistant steel. Sasabihin namin sa iyo kung nasaan ang dalaga. Ang dalagitang may hawak na pink na sand crystal na nakita natin ay dinala ng isang grupo ng misteryosong tao na nakasuot ng itim na sandsuit. Pumunta sila sa gitna ng Sand Corps Gobi. Huwag mo akong lokohin. Kung hindi, pagbabayaran ninyo. Nakita ang kumpletong FE, isa steel plate upgrade blueprint. Naabot ang mga kondisyon sa pag-upgrade. Aabuti ng 1 oras ang pag-upgrade. Babala, ang energy fluctuation mula sa pag-upgrade ay makakaakit ng sandstorm surge at mga sand zombie. Maghanda para sa depensa. Sandstorm surge at mga zombie at mga zombie. Kailangan nating palakasin ang depensa ng Sandcar hanggang matapos ang upgrade.
Dumating na kayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino ang pinakamalakas sa disyerto. Huwag ninyong galawin ang sandcar ko. Matagumpay na na-upgrade ang sandcar sa dalawa. Na-unlock ang bagong banal na selyo, hindi masisira. Ang mga gulong ay nakakuha ng ganap na pisikal na depensa. Immune sa lahat ng pisikal na pagbutas at pagguho. Ito ang pugad ng mga patay na buhangin. Sinabi ng dalawang manlalaro na dinala si Yao Yao dito. Sana ay ligtas pa rin siya. Mga nilalang na hindi alam ang kanilang kamatayan. Hindi ito magandang paraan. Kailangan kong makawala sa mga elite na zombie na ito at hanapin si Yao Yao. Yao Yao, sigurado akong nandito ka. Mahahanap ka ng kuya. Isang level isa zombie king. Ibig sabihin ba nito, bihag si Yao Yao ng zombie king na ito? Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Nakikipaglaban pa rin pala kayo sa hari ng mga bangkay. Wild Scorpion Sand Alliance. Bakit kayo nandito? Nandito kami. Una, para monopolyahin ang resources ng Divi, upgrade blueprint. At pangalawa, para hanapin ang target na bloodline user na may hawak ng pink sand crystal. Ang kapatid mo. Luyaw. Kalasin mo ang iyong sand buggy. Ibigay mo ang blueprint na hawak mo. At sabihin mo kung nasaan si Luyaw. At ililigtas ko ang buhay mo. Gusto mo ang sand buggy ko? Maliban kung patay na ako, dahil hindi ka nakikinig. Huwag niyo kaming sisihin sa gagawin namin. Ihanda ang Crystal Sand Cannon. Papurukin niyo. Lintik na halimaw. Bata. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Nalaman na namin. Si Luyaw ay may espesyal na dugo. Kayang buhayin ang Sand Source Core. Kapag nahuli natin siya, makokontrol ng Wild Scorpion Sand Alliance ang buong disyerto. Mas mabuting makipagtulungan ka. Kaya pala, ang target nila ay ang espesyal na dugo ni Yao Yao. Kaya pala nila siya hinuhuli. Yao Yao. Hindi ko hahayaang mahulog ka sa kanilang mga kamay.
Harangan ang lahat ng ruta ng pagtakas. Siguraduhing mahuli siya. Tanungin siya kung nasaan si Luyaw. At ang sikreto ng kanyang walang katapusang langis ng sasakyan. Pinuntirya na ng Wild Scorpion Sand Alliance si Yao Yao. Alam din nila ang kanyang espesyal na linya ng dugo. Lalong nagiging delikado ang sitwasyon. Kailangang i-upgrade ang sand vehicle sa DH-3 sa lalong madaling panahon. Nagkaisa ang apat na malalaking Sand Alliance para harangan tayo. Nasa malaking gulo tayo ngayon. Ang makalusot sa harang, makakuha ng upgrade materials, at mahanap si Yao Yao, ay parang pag-akyat sa langit sa hirap. Alam ko ang hinahanap ng apat na Sand Alliance, ang lihim ng mga bloodline bearer. May alam akong lihim na daan sa disyerto. Naiiwas sa harang at diretso sa abandonadong base militar. Gagamitin ko ang rutang ito. Kapalit ng iyong sand oil refiner at purifying crystal. May kasama na ring sand crystal talisman na magagamit sa pag-track at pagtataboy ng masama. Baka makatulong ito para mahanap mo ang iyong kapatid. CJ, deal. Ihahanda ko ang sand oil refiner at ang pure heart divine crystal. Pakisabi sa akin ang lokasyon ng hidden sand path, pati na rin ang mga pahiwatig tungkol sa aking kapatid. Yao Yao. Patawad, hindi ka agad nahanap ni Kuya. At hinarangan pa ng 4 Great Sand Alliances. Pero huwag kang mag-alala. Nakuha ko ang AV-3 Blueprint Core. Aayusin ko ang sand car sa lalong madaling panahon. Lalagpasan ko ang blockade. Ililigtas kita. Chulan, sana matulungan mo akong mahanap si Yao Yao. Sa Hidden Sand Path at D-3 Blueprint Core, tiyak na malalagpasan ko ang blockade. A-upgrade ang sand buggy. Sinabi sa akin ni Chulan na ang daan sa disyerto ay patungo sa abandonadong istasyon ng militar. Makakahanap ako ng DV-3 upgrade materials. At baka makahanap din ako ng bakas ni Yao Yao. Hindi ako pwedeng maging pabaya. Nakakita ng ilusyon ng anino ng buhangin. Nabuo mula sa pagkakabuhol ng kasamaan ng disyerto at enerhiya ng buhangin. Patuloy nitong ubusin ang iyong mental energy. Ang ilusyon ay nagsisimulang maging totoo. Kuya, tulungan mo ako. Kuya. Hindi, ito ay isang ilusyon. Ito ang tarangkahan ng outpost. Soul-devouring sand mist. Mukhang hindi madali. Ang makapasok. Kailangan kong mabilis na makalusot sa Crystal Gate. Kung magpapatuloy ito, ubos na ang aking mental energy. Nauna nang nag-imbestiga si Chulan. Hindi lang siya para sa transaksyon. Ang galing. Sa pamamagitan nito,
mapapanatili ko ang aking pagiging kalmado, at masisira ang Crystal Gate. Ang puso ng kampo ng militar. Dapat ito ang impormasyon na sinabi ni Chulan. Corrupt Sand Melting Prison. Sa ganitong kapaligiran, kahit ang sandbogi ay maaaring matunaw. Ang token ng Sand Scorpion Alliance. Ang Sand Crystal ni Yaw Yaw. Nandito nga sila. Dinala nila si Yaw Yaw. Hindi ko akalain na makakalusot ka sa Sand Shadow Maze at Alloy Crystal Gate. May kakayahan ka nga. Dito ka mamamatay. Sinadya ninyong iwan ang kristal. At mag-set up ng ambush. Para lang maakit ako papasok. May utak ka nga. Matagal na naming napansin ang iyong galaw. Alam naming pupunta ka sa istasyon para maghanap ng upgrade materials. At hanapin ang kapatid mo. Ang corrupted sandhell na ito. Ang libingan mo. Ibigay mo ang iyong bloodline token. Zeo, 3 blueprint core. Baka bigyan kita ng mabilis na kamatayan. Hindi ko kayang lumaban ng diretsyo. Hindi pabor sa akin ang kapaligiran ng corroded sandhell. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Huwag ka nang lumaban. Mabait na mahulog ka sa lava. At maging abo na lang. Nasusunog ang sand oil kapag nadikita ng lava. Kapag pinasabog natin ang tangke, makakabuo tayo ng pader na apoy. Para ikulong sila. Ano, gusto nyo bang magtago sa likod ng tangke para humaba pa ang buhay nyo? Walang silbi, habulin ninyo ako. Tapos na. Gusto mong tumakas? Hindi ganoon kadali. Saan ninyo dinala si Yaw Yaw? Ano ang hinahanap ng Sand Alliance sa istasyon ng militar? Mocheng. Dinala nila si Yaw Yaw sa Mocheng. Ano yan? Nakita ang pinuno ng ikalawang antas ng Sand Zombie. Sand Crystal Tyrant Zombie King. Dobleng naapektuhan ng enerhiya ng buhangin at kasamaan ng disyerto. May kakayahang magpataw ng bloodline suppression. Ang lakas ng presyon. Ito ba ang lakas ng ikalawang antas ng Zombie King? Kailangan kong sirain ang depensa nito. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ko pa nahahanap si Yaw Yaw. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong i-upgrade ang Sandbogi sa DV3 sa lalong madaling panahon. A-unlock ang mas malakas na sagradong selyo. Sa ganitong paraan lamang, matatalo ko ang Zombie King. Iyon ang puso ng Zombie King. Matagumpay na napatay ang pinuno ng dalawa D-Tire na Sand Corps. Sand Crystal Tyrant Corps King. Nakakuha ng dalawa D-Tire na Sand Corps Crystal Core Fragment -1. Corrupted Sand Scale -20. Sand Source Energy Crystal -5. Ang dugo ng Desert Suppressor ay sumisipsip ng natitirang enerhiya ng Sand Crystal Core. Bahagyang na-activate. Nakita ang palatandaan ng pag-unlock ng bagong banal na selyo. Kailangan i-activate pagkatapos ng 3 FE-Tire upgrade ng Sand Car.
bulletproof na bakal na plato. Mga piyesa ng makina ng preno. Pampatibay ng buhangin na kristal. Kumpleto na ang lahat ng materyales sa pag-upgrade ng D3. Pwede nang mag-upgrade. Ang bilis naman dumating. Kailangan itong ipagtanggol sa loob ng 3 oras. Matagumpay na na-upgrade ang Sandcar sa D3. Na-unlock ang Third Order Sacred Seal Naksu. Ang imbakan ay pinalawak sa 100,000 cubic meters. Na-unlock ang otomatikong pagkuha ng materyales. At ang passive skill na Sand Crystal Barrier. Nakumpleto ang pagbabago ng dual weapon rack. Maaaring magkabit ng 2 uri ng armas ng sasakyan ng sabay-sabay. High-grade Desert Crystal Sand. Makapag-upgrade ng Sandcar weapons at armor. At mapanatili ang bloodline. Natagpuan ang target na si Lu Feng. Nagmamaneho ng DC-3 na binagong Sandcar. Pumasok sa Crystal Sand Hunting Ground. Napansin ng isang pangkat ng mga individual. At ng mga sand bandit. Patuloy na obserbahan. Kapag nagkasakitan na sila, saka tayo atake. Kukunin natin ang kristal na buhangin at ang kanyang Sandcar. At kumpirmahin ang kanyang direksyon patungong Desert City. Kung matalino ka, ibigay mo ang Sandcar at lahat ng gamit. Kung hindi, mamamatay ka ngayon sa lugar ng pangangaso. Bata. Maganda ang Sandcar mo. Para sa akin. Lu Zeng. Tutulungan kita. Mabuti na lang at dumating ako ng maaga. Kung hindi, malaking gulo ka ngayon. Komplikado ang sitwasyon sa Desert City. Ikaw lang mag-isa. Mahirap makalusot sa blockade ng Sand Alliance. Kung magkakampi tayo, mas magiging sigurado tayo. Salamat, Chulan. Ngayon, sabay tayong pupunta sa Mu City. Lu Zeng. Dadaan tayo sa Kusa Canyon. Doon mo mahahanap ang mataas na kalidad na titanium ore na kailangan mo para upgrade ang iyong Sandcar sa D4. At sa kailaliman ng kanyon, mayroong lihim na base ng Wild Scorpion Sand Alliance. Lihim na base ng Sand Alliance. Tamang-tama. Dati, nalaman ko mula sa kapitan ng Sand Alliance na dinala si Yaoyao sa Desert City, pero hindi ko alam ang eksaktong ruta. Magkakaroon kaya ng impormasyon tungkol sa ruta sa base na iyon? Siguradong meron. Nalaman ko na ang base na ito ay transit point ng Wild Scorpion Sand Alliance para sa mga bloodline user. Dapat ay nakatago roon ang mapa patungo sa Desert City. At pati na rin ang impormasyon tungkol sa depensa ng Sand Alliance sa Desert City. CJ, kung ganoon, pumunta muna tayo sa base para hanapin ang impormasyon sa ruta. Bilisan nating makapunta sa Desert City. At hanapin si Yaoyao. Ang nakakakalas na buhangin sa kanyon ay lubhang kinakaingay. Ang Sand Crystal Barrier ng Naksu ay kayang harangan ito. Ngunit patuloy itong kumukonsumo ng enerhiya. Subukan nating bilisan. Mag-focus ka sa paghahanap ng mineral. Ako ang bahala sa paligid. Natukoy ang isang tier 3 na mutated sand beast, Sandthorn Giant Worm.
May kakayahan itong magbuga ng matapang na asidong buhangin. Napakatibay ng baluti nitong sandthorn. Malaya itong nakakagalaw sa ilalim ng buhangin. Ang kahinaan nito ay ang tiyan. Wala itong proteksyon ng sandthorn armor doon. Ako ang kukuha ng atensyon nito. Umatake ka habang may pagkakataon. May tao ba dyan? Tulong! Iligtas muna natin siya. Nahawaan siya ng buhangin. Huli na ang lahat kung magtatagal pa tayo. Chulan, hatiin natin ang trabaho. Aakitin ko ang higanting wood. Lilinisin ko ang mga insekto. Aagawin ko ang atensyon niya. Aagawin ko ang atensyon niya. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Ako si Suwan. Luzeng. Siya si Chulan. Pumunta ako sa bangin para maghanap ng advanced na materyales ng sniper. Bigla akong inatake ng higanting insekto. Hinahanap namin ang titanium steel. At mga pahiwatig tungkol sa shaman at kapatid ko. Bakit hindi tayo magtulungan? Para patayin ang higanting insekto na ito. CJ. Malakas kayo. Sana hindi ako maging pabigat. Lumalala ang impeksyon mo. Salamat. Pasensya na. Makapalang baluti ng higanting wood. Ang tiyan ang kahinaan nito. Pagkatapos magbuga ng buhangin. May 3 segundong stun. Ang higanting wood ay bumabaon sa buhangin. May gumagalaw na buhangin. Minarkahan na ang saklaw ng paggalaw. Sasabihin ko sa inyo. Ang enerhiya ng higanting wood ay nakasentro sa tiyan. Nag-ipon ito ng lakas. Nagprepara para sumugod. Gagamitin natin ang mga labi bilang pain. Para hilahin siya sa makipot na daanan. Si Luzeng ang mga abala. Si Suwan ang atake sa compound eye. Ako ang pangunahing aatake. CJ, ako ang hihila sa pain device. Pupunta ako sa matataas na lugar. Bantayan ang bawat galaw. Sakto ang mga materyales. Salamat. Mag-ingat ka, huwag mong hawakan ang langis. Maaari itong magliyab. Nakaposisyon na ang mga bantay. Gumagalaw na ang higanting insekto. Handa na ang pain. Hahayaan ni Luzeng na maakit ang kalaban.
Nakuha na ang higanting insekto. Dalhin ito sa daanan. Ingatan ang iyong posisyon. Huwag hayaang tamaan ka ng buhangin. Panahon ng pagtigil. Mabilis na umatake. Tingnan ninyo ako. Kumakawala siya. Tinamaan. Nawawalan ito ng direksyon. Tatlong beses ang lakas. Napatay ang isang antas tatlo na si Buckthorn Giant Worm. Unang pagpatay. Gantimpala, 3 Beginner Dessert Body Potion. 5 piraso ng High Strength Dessert Titanium Steel. Nakuha ko na ang Titanium Steel. Maaari na itong i-upgrade sa D4. Ito ang pass ng Wild Scorpion Sand Alliance. Ilagang distrito ng Desert City. Maaaring narito si Yao Yao. Clue sa kuta. Maaaring may impormasyon tungkol sa pagkakakulong. Matagumpay ang iniksyon. Malaki ang pagtaas ng pisikal na lakas at liksi. Na-unlock ang pangunahing resistensya sa kapaligiran ng disyerto. Bahagyang na-activate ang bloodline. Pakiramdam ko ay puno ako ng lakas. Mas naging matalas ang bloodline. May side effect ang gamot na ito. Pansinin ang reaksyon ng katawan. Parang bumubuti na ang impeksyon sa binti ko. May 8 espesyalisasyon sa labanan ang disyerto. May kani-kanyang focus ang mga ito. Kasama rito ang mekanikal, pagbaril at pagmamanman. May silbi ang lahat ng mga pampalakas na gamit. Dapat mong bantayan. Ano ang mga side effect nito? Ano ang dapat mong pag-ingatan? Magkakaroon ng kaunting pagkagumon sa buhangin. Pahiran ulit. Para mas matibay. Nang inatake kami ng mga higanting ud, tinulungan nila kami. Hindi sila nagkaroon ng masamang intensyon. Ang kanilang katapatan ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Sa inyong kasama sa Musiti. Mas kumpiyansa ako. Magkakampi tayo. Ang problema mo ay problema namin. Mag-ingat. May sand trap dito. Lilinisin ko ang labas. Mga bantay, sumunod kayo. Dumaan na ang patrol. Pumasok na kayo sa posisyon. Ilagang distrito ng disyerto. Hangganan ng Kingland Society. Baka doon nakakulong si Yao Yao. Chulan, anong nangyari sa'yo? Ito ang alaala ng kasamahan ko. Tumanggi silang pumasok sa disyerto. At malupit na pinatay. Pakiusap. Tulungan niyo akong ipaghiganti ang mga kasama ko. Sinaktan ng Sand Alliance ang kapatid ko. Tutulungan kita. Kung ililigtas niyo ako, tutulungan ko kayo. Salamat. Ambushin natin ang convoy ng Sand Alliance. Putulin natin ang kanilang supply. Matagumpay na naha.
Ang convoy ng Sand Alliance ay dumadaan sa iisang oras araw-araw. 5 AC, 2 na sasakyan. 2 AC, 3 na sasakyan ang nagbabantay. Nakatagong lupain, malawak na tanawin. Malawak na tanawin, nakatagong lupain. Sinuri ko na ang mapa ng tanawin. Ang Blackstone Pass ay isang perpektong lugar para sa ambush. Ang mga pader ng buhangin sa magkabilang panig ay matarik. Maaaring itago. Mahirap makatakas kapag nakapasok na ang convoy. Ginamit ko ang Death Simulator para gayahin ang dagundong ng level 4 Sandstorm Crocodile. Para lumikha ng kaguluhan. Sa storage compartment ni Nash, nakahanda na ang Sandstorm Trap at high-level attack materials. Ang electromagnetic jammer ay kayang is-paralyze ang preno, nabigasyon at armas. Bitag na buhangin para pabagsakin ang mga sasakyan. Nakaset up na ang mga sniper. Nakamarka na ang lahat ng target. Tumpak at kontrolado. Ang mga bala na ito kayang tumago sa IFI 3 na depensa. Magagamit mo yan. Salamat. Bibigyan kita ng titanium steel armor. Mas ligtas sa harap. Pumasok na ang convoy. Maghanda para sa aksyon. Ngayon na. Naalis na ang driver. Walang harang sa harap. May 3 pa sa direksyong 2:00. Lu Feng. Ayos lang ako. Panalo sa unang laban. Ito na ang paghihiganti para sa mga kasamahan mo. Salamat sa inyo. Tapos na ang paglalagay ng mga depensa. Automatic sentry. Maaaring maagang babalaan ang paggalaw ng halimaw. Nakadeploy ang panlabas na seguridad. Walang abnormal na paggalaw. Nagsisimula ang pag-upgrade. Tinatayang 6 na oras. Maghanda ang lahat para sa depensa. Ang ikalawang alon ng mga halimaw ay paparating. Ito ay isang 3-stage sea buckthorn worm. Nakuha ko, ako ang bahalang pumigil sa kanila. Bantayan niyo ang pasukan.
Matagumpay na na-upgrade ang Sandcar sa D4. Inactivate ang Holy Seal Material Synthesis. Pag-synthesize ng mababang uri ng materyales tungo sa mataas na uri ng walang sayang. Walang sayang na synthesis. Sobrang lupit ng kakayahang ito. Dahil sa kakayahang ito, hindi na tayo matatakot sa monopolyo ng Sand Alliance. Sa mga advanced na materyales na ito, mas magiging kumpiyansa tayo. Nailigtas si Yao Yao sa Ink City. Na-filter na ang mga mababang uri ng materyales. Sapat na ang kadalisayan. Maaari ka nang magsimulang magsanay. Maayos ang chain box. Ang mga advanced na materyales na ito. Sapat na para lubusan nating upgrade ang ating kagamitan. Tapos na ang pag-upgrade. Pinahusay ang katumpakan ng artilerya. Maaaring kumonekta ang sistema ng pagmamanman sa suwan. Maaaring makayanan ng bumper shield ang direktang pagtama. Para sa iyo. Panira ng baluti at nakakapaso na kaagnasan. Doubling epekto. Madaling makalusot sa mataas na antas ng depensang break. Salamat, napakagamit nito. Dalhin mo ito bilang panlaban. Kayang labanan ang pagguho ng Dian Shuyuan. Gusto ko ito ng gusto. Ang token ay ligtas at maginhawa rito. Salamat, Chulan. Sa channel ng disyerto. Maraming bumibili ng low-tier materials. May hindi tama. Dapat ay ang 4 na alyansa sa disyerto. Napansin ang anomalya. At iniimbestigahan na tayo. Pinuno. Inambus ng grupo ni Luzeng ang konvoy ng mga supply. Nakuha nila ang lahat ng kargamento. Nasamsam din nila ang mga kagamitang pangkomunikasyon. At may kakayahan silang mag-refine ng mga high-grade na materyales na walang nasasayang. Ito ang usap-usapan ng mga lagalag sa disyerto. Mga walang kwenta. Hindi sila kayang pigilan ng isang maliit na grupo. Hindi lang nila pinutol ang aking supply ng materyales. Naglakas loob pa silang sirain ang aking plano sa paghuli ng mga bloodline sa Desert City. Ibigay ang aking utos. Hanapin ang grupo ni Luzeng sa buong alyansa. Patayin ang mga random na manlalaro. Kumuha ng mga materyales. Sino mang magbigay ng impormasyon tungkol sa grupo ni Luzeng. Gantimpala, mataas na antas ng Desert Crystal Core. Hindi maganda. Sinimulan na ng Sand Alliance ang paghahanap. Pinapatay pa rin nila ang mga manlalaro. Hindi lang hinahangad ng Sand Alliance ang dugo ng kapatid ko. Pinapatay pa nila ang mga inosente. Kailangan nating buwagin ng tuluyan ang kapangyarihan ng Wild Scorpion Sand Alliance. Kailangan nating buwagin ang Scorpion Gang para wala nang maapi. Sasama ako sayo. Kahit buong gang pa ang kalaban. Hindi ako susuko. Sasama rin ako sayo. Gagamitin ko ang sniper rifle ko. Para alisin ang lahat ng hadlang. Ang Sand Alliance ay malupit. Bago pa sila makapaghanda, magsagawa tayo ng isa pang pananambang. Putulin natin ang kanilang supply ng kagamitan. Ang paghihiganti para sa aking mga kasamahan ay hindi maaaring baliwalain. Sa pagkakataong ito, kailangang magbayad ang Sand Alliance. Matagumpay na nahak. Magpapadala ang Sand Alliance ng isa zero top spec na sand transport truck para ihatid ang advanced na Wellshark cannon. At iba pang mahalagang kagamitan tulad ng sandification detector. Pupunta sila sa Mu City, pinamumunuan mismo ni Scorpion King. Dadaan pa rin sila sa Blackstone Pass.
Susuriin ko ang topografiya ng pass. Babalik ako kaagad para magulat. Maagang nilinis ng Sand Alliance ang mga sagabal sa paligid ng pass. Pero hindi nagbago ang topografiya. Mahirap pa ring lusubin. Sa isang tagong lugar sa pader ng buhangin. Minarkahan ko ang 3 matataas na lugar. Mayroon ding mga bitak sa buhangin sa ibaba ng pass. Tamang-tama para sa mga nakabaong sandstorm device. Electromagnetic Interference Network. Nakasetup na ang Buried Sandstorm. Handa na itong i-activate anumang oras. Handa na ang sniper point. Markado na ang lahat ng target. Nasa posisyon na ako. Naghihintay na lang sa pagpasok ng convoy ng Sand Alliance. Manatiling alerto ang lahat. Dahil sa pag-atake sa convoy noon. Kapag may nagkamali pa, pugot na ulo ang kapalit. Naka-activate na ang electromagnetic interference. Total failure na ang mga preno. Ngayon na. Patay na ang leader ng grupo. Wala nang pinuno ang Sha Alliance. Dali, lumapit kayo rito. Nahanap ko na ang deployment map ng Sand Alliance sa paghahanap sa mga Bloodline Bear. Siguradong nasa hilagang bahagi ng Mokshen si Yaoyao. Aalis na tayo agad. Commander. Inambus ng grupo ni Luzeng ang convoy ng mga transport truck. Nakuha nila ang mga pangunahing kagamitan. Walang nakabalik ng buhay. Lu Feng. Pagpipira-pirasuhin kita. Hahatiin natin ang tropa sa 3. Chulan, ikaw ang bahala sa mga remote trap. Si Suwan ang magtatago at magbibigay ng babala. Ako ang magbibigay ng suporta. Kailangan nating makuha ang 3 convoy na walang nasasaktan. Naiintindihan. Nasa loob na ng trap area ang convoy. Pwedeng pasabugin. Ang pangalawang convoy ay nawasak. Walang nakatakas. Ang convoy ng Sand Alliance ay inatak muli. Ang koponan ni Luzeng ay napakahusay. Ang Sand Alliance ay malupit. Inaapi ang mga inosente. Simula ngayon, tayo ay isang pamilya. Sama-sama tayong pupunta sa Ink City. Hindi na tayo abusuhin ng Sand Alliance. Salamat, Luzeng. Susunod kami sa iyo. Pinuno, may problema. Ang 4 na convoy. Sa 3 ruta. Ay,
Inambos ng team ni Lu Zeng. Mahigit 20 miyembro ang namatay. Ang convoy na nagdadala ng pangunahing kagamitan ay ninakaw din ang high-level crystal sand cannon, sand detection device. Ang pangunahing kagamitan sa paghahanap ng mga bloodline bearer. Lahat iyon ay ninakaw nila. Ngayon, kumakalat na sa mga lagalag sa disyerto. Na mahina ang ating Sand Alliance. Marami na ring lagalag ang kumampi kay Lu Zeng. Mga walang silbi, kahit isang maliit na grupo, hindi nyo mapatumba. Ipagbigay alam ang aking utos. Simulan ang malawakang paghahanap. Magpakilos ng 50 piling tauhan. Ihanda ang 4 na top spec na DE-3 sand vehicle at isang ISRI-4 modified sand vehicle. Magsagawa ng malawakang paghahanap sa grupo ni Lu Zeng. Kahit pahukayin natin ang lupa, dapat nating mahanap sila. Ang Sand Alliance ay walang awa. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Chulan, pangunahan mo ang mga manlalaro at lumikas patungong Mu City. Ako ang bahala sa likuran para abalahin ang mga tropa ng Sand Alliance. Lu Zeng, delikado yan. Sabay tayong aalis. Huwag kang mag-alala. Sapat na ang depensa ng DC-4 Sand Car. Gagamitin ko ang Sand Gold Barrier ng Naxu at Triple Power para mapigilan sila at mabigyan kayo ng sapat na oras para makalikas. Magkita na lang tayo sa Desert City. Habulin nyo. Huwag nyo siyang hayaang makatakas. Nasa posisyon na ang mga scout. Mag-isang namumuno sa 20 piling tauhan. Papalapit na sila sa dalampasigan. Handa na ang mga bitag at remote turret. Naghihintay na lang tayong pumasok sila sa bitag. Lu Zeng, buti naman at may alam ka. At mag-isa kang lumapit. Ngayon ang katapusan mo. Ay activate ang patibong. Pigilan ang natitirang kalaban. Sniper, hanapin niyo siya. Stinger, katapusan mo na. Yao-yao, narito ako. Ito ang pangunahing plano ng Sand Alliance. Chulan, crack mo ito sa lalong madaling panahon. Kailangan nating malaman ang kanilang sabuatan sa Mu City. CJ, ay hahak ko na ito. Pinapatakbo ko na ang mechanical mastery sa full capacity. Hindi siguro magtatagal to. Kailangan natin siyang mahanap sa loob ng 3 araw. Hindi maganda, hindi lang mag-isa ang Wild Scorpion Alliance. Nakipag-alyansa sila sa Yellow Sand Alliance at sa 2 malalaking alyansa ng Rock Heavy Industries. Pagkatapos ilabas ng sistema ang misyon sa Mu City, magtatayo sila ng mga checkpoint sa labas ng Mu City para harangin ang mga manlalaro at pilitin silang sumali sa Sand Alliance para maging kanyo na pagkain sa paghahanap ng mga bloodline user o direkta silang patayin at nakawan ang kanilang mga gamit. Ang mas nakakatakot ay, ang 3 malalaking Sand Alliance ay nasa hilagang bahagi ng Mu City. Naglagay ng Bloodline Detector Network para hulihin ang mga manlalarong may bloodline ng Desert Suppressor at ally sila sa Sand Lord. Dahil tumanggi ang Azure Society na sumali sa plano, sila ay naging target ng 3 Sand Alliance. Si Yao Yao ay nasa Mu City at tinututukan na siya ng Sand Alliance. Nasa panganib siya. Isa 0-30.
Ang labas ng Desert City ay binabantayan na ng Sand Alliance. Ang mga advance na tropa ng tatlong Sand Alliance ay nakapwesto sa pasukang daan. Mahirap lusutan. Ang tanging paraan ngayon ay makarating sa Desert City ng mas maaga, makipag-alyansa sa Kingland Society, para magtulungan laban sa pinagsamang pagkubkob ng tatlong malalaking alyansa ng buhangin. Agad na pamunuan ang mga nakakalat na koponan. Mga nakakalat na manlalaro, sumama kayo sa akin. Bumibili ng iba't ibang materyales sa mataas na presyo. Pwede kayong pumunta rito para tingnan. Salamat sa inyong tiwala. Gagamitin ang mga materyales na ito para palakasin ang mga kagamitan. Lalabanan natin ang Sand Alliance ng magkasama. Ipagtanggol ang Desert City. Suriing mabuti. Alisin ang mga dumi. Ang kalinisan ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng pagtunaw. Hindi tayo pwedeng magkamali kahit kaunti. Ito ang tinatawag na lossless refining. Ang galing. Sa mga materyales na ito, matatalo natin ang Sand Alliance. Ang baril na ito ay nilagyan ng crystal core powder. Pinahusay ang katumpakan at nakamamatay na kapangyarihan. Sanayin mo ang iyong sarili dito. Nakumpleto na ang pag-install ng pansamantalang upgrade module. Pinahusay ang depensa at kapangyarihan. Kayang tapatan ang top tier na Sand Core ng Sand Alliance. Natukoy na namin ang eksaktong lokasyon ni Yaoyao. Pwede na tayong umalis. Bukas na ang main quest ng buong server, paglalakbay sa Mokshen. Kailangang makarating ng lahat ng manlalaro sa Mokshen sa loob ng 120 oras. At mabuhay ng 24 oras. Ang hindi makakarating, lalamunin ng ika-1-0 antas na higanting sandworm. Ang makakatapos ng misyon ay gagantimpalaan ng high-tier upgrade materials, advanced physique enhancement potion, at unlock para sa eksklusibong blueprint ng Sand Core sa Desert City. Dumating na ang main quest. Bilisan mo, punta na tayo sa Desert City. Nagtipon na ang tatlong alyansa sa disyerto. Ang Wild Scorpion Alliance ang magbabantay sa lagusan sa kanluran. Ang Yellow Sand Alliance sa timog. Ang Bedrock Heavy Industries naman sa silangan. Napalibutan na nila ng husto ang Desert City. Lahat ng mga malayang mandirigma, pumili kayo, sumali sa alyansa. O mamatay. Losing. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Pinangunahan ni Chulan ang Mechanical Specialist Team upang is-disarm ang mga bitag at depensa ng Sand Alliance. Pinangunahan ni Suwan ang Shooting Specialist Team upang sakupin ang matataas na lugar at i-snipe ang mga scout at marksman ng Sand Alliance. Ako ang magmamaneho ng DC-4 Sand Car sa unahan. Makinig kayo sa akin. Ang target ay ang kanlurang daanan ng Mu City. Basagin ang depensa ng Sand Alliance at makipagkita sa Kingland Society. Opo. Chulan, i-disarm ang mga bitag sa daan. Suwan, i-snipe ang mga scout. Maghanda ang bawat koponan. Ambushin ang mga patron ng Sand Alliance isa-isa. Nakuha. Nawala na ang mga scout. Malinaw na ang daan. Palibutan sila.
Luzeng, nahanap ko na ang chip ng radar sa disyerto. Ina-activate ang radar sa disyerto. Ina-unlock ang full range reconnaissance function. Tumaas ang early warning range sa 10 kilometro. Ang galing, dahil sa radar. May iwasan na natin ang main force ng Sand Alliance, at makaka-breakthrough sa mahinang bahagi nila. Mag-abang kayo sa labas. Magmatsyag kayo sa paligid. Iulat agad kung may nangyari. Naiintindihan. Marami akong nakitang gamit medikal. Meron ding set ng medical modification blueprints. Makakapagpataas ito ng kakayahan sa pagsuporta ng brake. Napalakas na ang depensa. Maaari na kayong magpahinga. Tara, bilisan mo. Bitawan mo siya. Tutulungan kita. Hindi ka ordinaryong manlalaro. Ang pagbabago sa dugo mo bilang Zenmaze ay may kaugnayan sa core ng disyerto. Sino ka ba talaga? Bakit mo siya kinidnap? Ano pa ang alam mo tungkol sa dugo ng tagapangalaga ng bayan? Kinuha ko siya dahil lang sa natuklasan niya ang lihim sa ebolusyon ni Shashai. Ang Sand Source Crystal Core ay kayang magpalaki ng mga high-level na halimaw. At kaya rin itong gisingin ang lakas ng mga may dugong tagapangalaga. Ang kapatid mong si Luyaw ay kapareho mo. Isa rin siyang Demon Slayer. Kasalukuyan siyang nakakulong sa hilagang bahagi ng Musiti ng Sand Alliance. Maaari siyang ialay anumang oras. Kay Sandmaster. Totoo ba ang sinasabi mo? Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Maaari kong sabihin sa iyo ang eksaktong lokasyon kung saan siya nakakulong. At maaari mo rin siyang palayain. Pero may gusto akong makipagkasundo sa iyo. Anong kasunduan? Tulungan mo akong tapusin ang isang misyon na may kaugnayan sa Moksheng. Matutulungan kitang tapusin ang misyon. Pero kailangan mo munang palayain si Suwan. Pag-usapan natin ang pagtutulungan. Kung may binabalak kang masama, kahit ibuhos ko pa ang lahat ng lakas ko, hindi kita palalagpasin. Luzeng, mag-ingat ka, baka patibong yan. Hindi natin alam ang tunay niyang lakas. Hindi tayo dapat basta-basta magtiwala. Mukhang isa kang taong marunong magpahalaga sa samahan. At mayroon din siyang kakayahan. Nakarapat dapat akong makipagtulungan. Ang marka ng gintong buhangin na ito ay nakatali sa aking espiritual na lakas. Kung lalabagin ninyo ang kasunduan, ang marka ay magti-trigger ng pagkaagnas ng buhangin. Si Suwan ay magiging isang buhangin na bangka sa loob ng 3 araw. Luzeng, huwag kang padalos-dalos. Nakita ko, nakinuha niya mula sa utak ng Sand Corpse Tyrant ang isang kumikinang na Sand Source Crystal Core. Ang pagbabago ng Crystal Core ay halos kapareho ng iyong anting-anting sa palad. Ako si Ling Yu, kayo sa Musiti, mula sa Yellow Sand Alliance. Bawiin ang isang ninakaw na relikya ng disyerto. Ang relikyang iyon, ang susi sa pagpigil sa puso ng buhangin. Kapag nagawa mo na, hindi lang aalisin ko ang selyo kay Suwan. Sasabihin ko rin sa iyo ang eksaktong lokasyon ni Luyaw. At bibigyan din kita ng ang bihirang accessory para sa pag-upgrade ng D5 Sand Car, ang Sand Source Power Core. CJ, pumapayag ako. Magkasundo tayo. Kung sisirain mo ang ating kasunduan, pababayaran ko sa iyo ito. Magaling. Kaya magtatakda tayo ng kasunduan sa buhay at kamatayan. Walang makakabawi. Kapag handa na kayo, pumunta kayo sa Desert City. Makikipag-ugnayan ako sa inyo sa pamamagitan ng telepathy. Ang sirang token na ito ng ginto sa buhangin ay makakaramdam sa lokasyon ng orihinal na relikya ng disyerto. Tandaan, sa loob ng Desert City. Hindi lang ang labanan ng 4 na alyansa.
Mayroon ding ikalimang antas na mutated sand beast. Ang Desert City Sand Sunflower ay nakatira doon. Ang kapangyarihan nito ay konektado sa core ng pinagmula ng buhangin. Aatake ito ng kusa. Ang mga nilalang na lumalapit sa enerhiya ng pinagmula ng buhangin. Yaw. Maghintay ka lang, ililigtas kita agad. Ang galing. Gamit ang mga medical na blueprint na ito, maaari nating baguhin ang supply module ng break. Magiging mas kumpiyansa tayo sa pagharap sa pagkalat ng buhangin. Luzeng, halika't tingnan mo ito. May paraan sa medikal na libro para mapawi ang pagkalat ng buhangin. Handa na ang mga gamit. Umalis na tayo ngayon. Hanapin ang pinagmulan ng disyerto. Kung gusto mong dumaan sa pasilyo papunta sa Desert City, magbayad muna ng toll. Ang mga high-level na materyales na nasa iyo, ibigay mo lahat ng piyesa ng sand car. Kung may kulang, hindi ka makakadaan. Ginoo, ito lang ang mga mababang antas na materyales ko. Wala akong anumang mataas na antas. Pakiusap, pagbigyan niyo ako. Hayaan niyo akong makapasok sa Desert City. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Walang high-grade na materyales. Kung ganoon, mamatay ka na lang dito. Huwag niyo kaming sayangin ng oras. Ito ang panuntunang itinakda ng aming tatlong alyansa. Ibigay ang mga supply, o mamatay, walang sinumang exempted. Sobra na sila. Sila ay naninira ng may mali siya. Ang mga manlalarong ito ay walang kakayahang lumaban. Ang tatlong alyansa ng buhangin ay nagsanib puwersa para monopolyo ang pasukan sa Mu City, mangolekta ng mga supply, at palakasin ang kanilang kapangyarihan. Susunod, mas lalo lang magiging mahirap ang paglusot natin. Habang lalo silang nagiging mapang-abuso, lalo ko silang susugurin. Hindi lang para iligtas si Yao Yao, kundi para sirain din ang mga patakaran nila. Hindi natin hahayaang mamatay lang ng walang kabuluhan ang iba pang mga manlalaro. Bata, kung alam mo ang tama, ibigay mo na lahat ng high-grade materials na dala mo, at pati na rin ang babaeng kasama mo. Maaari ko kayong patawarin, at hayaan kayong makapasok sa lungsod ng Mo. Yeswe, kung hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob, ngayon din, ay papatayin ko kayo rito, at gagawing pagkain ng mga sand beast. Luzeng, mas marami sila kaysa sa atin. Magpakatatag muna tayo. Maghanap tayo ng pagkakataong makaganti. Kasabay nito, protektahan natin ang mga kasamang player sa paligid. Gusto nilang agawin ang gamit natin. At saktan ang mga kakampi ko. Asa pa sila. Lahat, humanda. Humanda sa ganting salakay. Ang gunner ng Sand Alliance ay napatay na. Ang formasyon nila ay nagulo. Maaari na tayong sumalakay. Naka-activate ang FFE. Lahat ng Sand Alliance. Sandcrawler ay paralisado. Bilis. Lagusin ang depensa. Pumasok sa Mu City. CJ, labanan ang Sand Alliance. Kailangan nating mabuhay. Kumalma. Kumalma kayong lahat. Hindi sila pwedeng makalusot. Yaw Yaw, narito ako. Sa pagkakataong ito, ililigtas kita. Luzeng. Hindi ko inaasahang makakalusot ka sa depensa. Pero, kung gusto mong makapasok sa Mu City, dadaan ka muna sa akin. Luzeng, mayroong isang bagay sa loob ng tarangkahan ng lungsod. Ito ay isang mataas na antas na halimaw. Ito ay isang 5G tire na Desert City Sand Puppet. Nilikha mula sa enerhiya ng buhangin. Ang depensa nito ay napakalakas. Ang kahinaan nito ay dapat nasa mata. Doon nagtitipon ang enerhiya ng buhangin. At doon din ang pinakamahinang bahagi. Lahat magpaputok. Sabay-sabay nating atakihin si Luzeng at ang Sand Golem. Hayaan nating magkasakitan sila. Para tayo ang makinabang. Agad na pamunuan ni Chulan ang mga manlalaro. Sa labas ng tarangkahan ng lungsod. Magtayo ng pansamantalang depensa.
Maglagay ng Sandstorm Trap. Pigilan ang firepower ng mga manlalaro ng Sand Alliance. Su-1. Magtayo ka ng sniper position sa mataas na bahagi ng gilid. Pigilan ang mga long-range shooter ng Sand Alliance. Pupunta ako para akitin si Shakui na atakihin ang posisyon ng Sand Alliance. Naiintindihan. Saklolo, nakakatakot sa itaas. Iwanan na ang depensa. Mag-atras sabay sa West District. Bilisan nyo. Chulan, ngayon na. Sirain mo agad ang kandado ng gate. Su-1. I-snipe mo ang mga middle management ng Sha Alliance na sinusubukang tumakas. Hindi natin sila pwedeng pabalikin. Komplikado ang lock. Kaya kong buksan yan sa loob ng 1 minuto. Bukas na ang gate. Bilisan nyo, pasok sa Mu City. Pupunta tayo sa North District ngayon. Batay sa pagsusuri ng terminal. Malinaw na nahahati ang Mu City sa silangan. 4 na rehiyon, Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Ang bawat panig ay hawak ng 4 na malalaking grupo. Masyadong masalimuot ang sitwasyon. Ang silangan ay teritoryo ng Huangsha Alliance. Ang timog naman ay kontrolado ng Panshi Heavy Industries. Ang Kanluran ay kuta ng Wild Scorpion Alliance. At ang hilagang pupuntahan natin ay sakop ng teritoryo ng Kingland Society. Ang 4 na malalaking alyansa sa disyerto ay patuloy na naglalaban sa loob ng lungsod ng Mu. Ang mga manlalarong walang grupo ay napipilitang mabuhay sa pagitan ng mga teritoryo nila. Isang pagkakamali lang, maaari na silang mamatay. Ang Kingland Society, ang tanging grupo na hindi nang aapi sa mga manlalarong walang grupo. Tinutulungan pa nila ang mga nangangailangan. Si Lu Zeng ay taga-Kinglan. Nakipagtulungan na ako sa Kingland Society dati. Mabait siya. At sigurado akong alam niya ang mga pahiwatig tungkol sa pagkakakulong ng Sand Alliance sa mga bloodline user. Pakiusap, tulungan mo kami. CJ, makikipag-alyansa tayo sa Kingland Society para labanan ang Wild Scorpion Sand Alliance at ang Yellow Sand Alliance. Pangungunahan ko ang mga manlalaro sa pag-atake sa gilid ng pormasyon ng Sand Alliance para guluhin ang kanilang pag-atake. Si Suwan ay umakyat sa bubong ng kastilyo para isnipe ang mga long-range firepower ng Sand Alliance. Pangungunahan ni Chulan ang mga manlalarong may mechanical specialization para tulungan ang Kingland Society sa pag-aayos ng mga depensa, maglagay ng patibong. Pangungunahan ko ang mga manlalaro para salakayin ang pormasyon ng Shameng mula sa gilid. Guguluhin ko ang kanilang pag-atake. Kaya. Ang long-range firepower ng Shameng ay nasupil na. Maaari na kayong umatake ng walang pag-aalala. Salamat sa pagliligtas mo, binibining Chulan. Maliit na bagay lang. Magkakampi tayo ngayon. Dapat lang na magtulungan tayo. Kung ayaw ninyong mamatay, magsiatras na kayo agad. Paumanhin. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Ayos lang. Salamat sa pagod mo. Maraming salamat sa inyong tulong. Lubos itong pinasasalamatan ng Kingland Society. Alam kong naghahanap kayo ng mga pahiwatig tungkol sa dugo ng Desert Tamer. Hawak ko ang ilang impormasyon tungkol sa mga bilanggo ng Sand Alliance na may ganoong dugo. Formal akong nag-aalok ng alyansa. Pagkatapos malutas ang krisis sa Desert City, ibibigay ko sa inyo ang eksklusibong blueprint ng pag-aayos ng sasakyan ng Kingland Society at ang mataas na antas ng Sand Alliance para protektahan ang Mukshen. CJ, bumuo tayo ng pansamantalang alyansa para labanan ang Sand Alliance at protektahan ang Mukshen.
Ito ang aura ni Lingyu. Ang core ng buhangin sa ilalim ng lungsod ng Mo ay gumagalaw. Maraming enerhiya ng buhangin ang lumalabas. Maraming nahawahan ng enerhiya ng buhangin na mga sandified na halimaw at mga mutated na sand beast ay gigisingin. Ang orihinal na bagay mula sa disyerto na dinala ng Yellow Sand Alliance ay ang tanging susi para supuin ang core ng buhangin. Kung hindi ito agad mababawi, patuloy na kakalat ang enerhiya ng buhangin. Ang buong lungsod ng disyerto ay tuluyang magiging pugad ng mga halimaw ng buhangin. Emergency na babala. Ang core ng buhangin sa ilalim ng lungsod ng disyerto ay gumagalaw. Tumagas ang enerhiya ng sand source. Lahat ng antas ng halimaw sa lungsod ay tumaas. Ang bilang ng level 5 na sand beasts ay lubhang dumami. Sa ilang lugar, nakita na ang mga level 6 na sand beasts. Ang misyon sa Desert City na mabuhay ng 24 oras ay biglang humirap. Si Yaoyao ay malapit sa sand source core. Patuloy siyang kinakain ng enerhiya ng buhangin. Delikado ang sitwasyon. Kapag tuluyang nawalan ng kontrol ang core ng buhangin, hindi lang ang Desert City ang masisira. Lahat ng manlalaro ay mahahawaan ng enerhiya ng buhangin at magiging sandified na zombie. At ang Wild Scorpion Sand Alliance at Yellow Sand Alliance, siguradong sasamantalahin nila ito para umatake ulit sa base sa North District. Lahat maghanda para sa double defense mode. Chulan, pangunahan mo ang mga player na may specialization sa mechanics para patibayin ang depensa ng base. Link ang mga mechanical arm at defense artillery para labanan ang pag-atake ng Xiameng. Suwan, pangunahan mo ang mga player na may specialization sa pagbaril. Magtayo ng sniping position sa matataas na lugar ng base. Mag-ingat sa pag-atake ng mga high-level assassin. Mga manlalaro ng Kingland Society, kayo ang bahala sa depensa sa loob ng base. Linisin ang mga sandified corps na nakapasok. Pupunta ako para hanapin ang lokasyon ng Sand Source Core. Hanapin ang bakas ni Yaoyao at ang Desert Origin Token na hawak ng Huangsha Alliance. Magdagdag pa tayo ng bala. Pabalik-balik si Luzeng para sumuporta. Siguradong malaki ang nagastos niyang lakas. May nakitang 5 GV Tire Sand Beast sa silangan. 3 ang bilang nila. Papalapit na sila sa base. Nakalock na ang target. Paghahanda para sa pagpaputok. Nasa panganib ang depensa sa kanluran. Chulan, i-activate ang mga sand crystal mine sa labas. Suwan, pigilan mo ang mga scout ng Sand Alliance sa silangan. Pupunta ako agad para tumulong. Naiintindihan. Kailangan nating ipagtanggol ito. Para makalapit pa tayo sa sentro ng pinagmumulan ng buhangin. At iligtas ang kapatid ko. Kung magpapatuloy ang ganitong pagkaubos, hindi magtatagal ang ating mga supply. Habang lalong tumitindi ang pag-atake ng Sand Alliance at ng mga Sand Beast, may paraan ako. Ihalo ang mga high-grade Sand Crystal Core sa ating mga depensa at armas. Malaki ang maitataas nito sa ating lakas sa pakikipaglaban. Para mabawasan ang pressure sa pagkonsumo ng supply. Nagtagumpay. Matapos maipasok ang Sand Crystal Core, ang pinsala ng turret ay tumaas ng ilang beses. Ang epekto nito laban sa mga Sand Beast ay napakalinaw. Dapat kang maging ligtas. Lu Feng, magpahinga ka muna. Salamat sa inyong pagod. King Lan. Ngayon, sisirain ko ang inyong kuta. At ililibing kayo sa buhangin. Kung matalino kayo, sumuko na kayo, para manatili kayong buo.
Wala nang supply. Masyadong marami ang Sand Alliance. Hindi natin sila kayang pigilan. Sumuko na lang tayo. Baka makaligtas pa tayo. Huwag kayong magpanik. Aalipinin lang tayo ng Sand Alliance. Ang pagsuko ay kamatayan lang. Kailangan nating lumaban. Para mabuhay. Ako, si Lu Zeng, ay nangangako rito na makikipaglaban kasama ninyo hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Tama si Lu Zeng. Mamamatay tayo kasama ng kuta. Hindi tayo susuko. Hindi tayo susuko. Sama-sama tayong babangon at babagsak. Hanggang kamatayan. Musiti-musiti trip mission sa kaligtasan. Countdown. 8 oras na lang. Patuloy na bumababa ang antas ng depensa ng kuta. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga high-level sand beasts. Ang kahirapan sa kaligtasan ay umabot na sa limitasyon nito. King Lan. Ang pagkubkob ng Sand Alliance ay tila mahigpit. Ngunit mayroon silang isang malaking kahinaan. Ang bodega ng Yellow Sand Alliance. Lahat ng supply ng 3 Sand Alliance ay pinamamahalaan ng bodega ng Yellow Sand Alliance. Kapag inatake ang bodega, ang kanilang pag-atake ay babagsak. Tama. Ang supply ng Sand Alliance ay nakasalalay sa bodega. Kapag nawasak ang bodega, mawawalan sila ng bala. Hindi na rin mapapaalis ang mga Sand Beast. Kusa ng babagsak ang pagkubkob. Pangungunahan ko ang pangunahing puwersa sa pagtatanggol sa base. Kasabay nito, patuloy kaming aatake. Divert ang atensyon ng pangunahing puwersa ng Sand Alliance. Kami ni Chulan, kasama ang 10 elite players, ay magmamaneho ng mga steel sand vehicle para iwasan ang pagkubkob ng Sand Alliance. At sorpresang sasalakayin ang imbakan ng pagkain ng Yellow Sand Alliance sa East District ng Desert City. Lu Feng, kailangan ninyong mag-ingat. Siguradong napakahigpit ng pagbabantay sa imbakan ng pagkain ng Yellow Sand Alliance. Gagawin ko ang lahat para pigilan ang pangunahing puwersa ng Sand Alliance. Para bigyan kayo ng oras. Huwag kang mag-alala. Magtatagumpay tayo. Hintayin nyo ang balita namin. Ang invisible coating ay tatagal lang ng 3 oras. Kailangan nating tapusin ang misyon bago mawala ang coating. Pinalakas ko na ang depensa ng Sandcar. Kapag nasa panganib, unahin ang sarili. Lu Feng, Chulan, kailangan ninyong makabalik ng ligtas. Dito ako magbabantay sa base. Hinihintay kayo. Kailangan ninyong maging ligtas. Huwag kang mag-alala. Makakabalik kami ng ligtas. Lahat, sumalakay. Lahat, lumaban ng buong lakas. Kailangan nating ipagtanggol ang posisyon. Chulan, ahak mo muna ang electronic lock at defense system ng bodega. Pangungunahan ko ang aking kupunan upang alisin ang mga bantay sa labas. Dahan-dahan. Huwag gisingin ang mga bantay sa loob. Nakuha ko. Nahak ang sistema ng depensa. Bukas na ang pinto. Pumasok ka. May umaatake sa kamalig. Dali, pigilan mo sila. Lu Zeng, mag-ingat ka. Chulan, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Ayos lang ako. Na maprotektahan kita. Masaya ako. Simula ngayon, ako naman ang magbabantay sa'yo. Hindi na kita hahayaang masaktan kahit kaunti. Kapitan, nalinis na ang lahat ng mga gwardya. Maaari na nating i-activate ang pampasabog. Scorpion King, kasalanan mo ito. Pinilit mong salakayin ang North District Stronghold, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lu Zeng. Nasirain ang ating bodega ng pagkain. Ngayon, ubos na ang ating supply. At ang Allied Forces ay nasa bingit ng kapahamakan. Mababayaran mo ba ito? Ang imbakan ng pagkain ay teritoryo ninyo Huangsha Alliance. Dahil sa kapabayaan ninyo sa pagbabantay, madaling nakalusot ang mga kaaway. Bakit ninyo ako sinisisi? Kung hindi ka naging sakim, at gustong angkinin ang core ng Sand Source, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon. Lahat kayo, patayin sila. Iparana sa mga basura na iyan.
Na hindi madaling lokohin ang Wild Scorpion Sand Alliance. Dahil wala kang awa, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Mga kapatid ng Yellow Sand Alliance. Kumilos na. Ganap na puksain ang mga traidor na ito. Kung magpapatuloy tayo, matatalo lang tayo. Mawawalan lang tayo. Ipahayag. Umatras ang lahat. Huwag nang palibutan ang base sa Hilaga. Bumalik ka agad sa base ng Pansha Heavy Industry sa Timog. Chulan, uminom ka ng tubig at magpahinga. Masakit pa ba ang sugat mo? Luzeng, may mabuting balita. Nagkagulo sa loob ng Sha Alliance. Nag-away ang Wild Scorpion at Huang Sha Alliance. Umatras na ang hukbo ng Panshi Heavy Industries. May natanggap din tayong impormasyon tungkol sa depensa ng Wild Scorpion at Sha Alliance. Salamat sa iyo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa Bloodline. Kailangan kong kumpirmahin ang kinaroroonan ni Yao Yao. Ayon sa impormasyon, ang kapatid mong si Lu Yao ay ikinulong ni Huang Guan siya malapit sa gitna ng buhangin. Plano niyang gamitin si Lu Yao bilang sakripisyo. Kapag tuluyan nang nawalan ng kontrol ang gitna ng buhangin, kunin ang enerhiya ng buhangin. Ngayon ang pinakamagandang oras para lumaban. Ang Sand Scorpion Alliance ay walang pinuno. Malaki ang ibinaba ng kanilang lakas. Magtulungan tayo sa pag-atake. Ganap na buwagin sila. Bumuo ng daan patungo sa sentro ng buhangin. Iligtas si Yao Yao. Ang mga pinuno ng Wild Scorpion Gang ay naalis na. Ang mga long-range na armas ay nasugpo na. Maaari na kayong sumugod. Pabagsakin ang Wild Scorpion Gang. Maghiganti. Umatras. Sumunod kayong lahat sa akin at umatras tayo sa likod na pinto. Lu Feng, hindi kita palalampasin. Yao Yao, darating na ako. Sandali lang, mga kapatid ng Kingland Society. Nasakop na ang base sa kanluran. Ang Sand Crystal Token ay gumagabay sa atin patungo sa Sand Source Core. Naayos na ang lubid. Bumaba kayo ng paisa-isa. Mag-ingat sa mga nahuhulog na bato. Yao Yao, nararamdaman kong malapit ka. Konting tiis pa. Ililigtas na kita. Ito ay isang 6GA Tire Sand Source Guard. Malakas sila. Mag-ingat kayo. Yao Yao. Lu Feng, may kakayahan ka nga. Nakapasok ka pa sa gitna ng buhangin. Pero, ngayon ang katapusan mo. Araw din ng sakripisyo ni Lu Yao. Kukunin ko ang enerhiya ng Sand Source Core at magiging pinuno ng disyerto. Huang Wan siya. Babayaran mo ang iyong mga kasalanan ng dugo. Tatlong beses ang lakas. Lu Feng, gagamitin ko ang electromagnetic interference device para gambalain ang sistema ng kanyang sand car. Samantalahin mo ang pagkakataon, umatake ka na. Lu Zeng, sira ang kanyang sand car core. Paralisado ang depensa niya. Ilunsad mo na ang huling pag-atake. Napakarami mo nang nagawang kasamaan. Ngayon, panahon na para pagbayaran mo ito.
Yaoyaw, huwag kang matakot. Nandito na si kuya para iligtas ka. Kuya, nandito ako. Yaoyaw, nandito ako. Ligtas ka na. Ayos ka na. Uminom ka ng gamot. Magpahinga ka ng mabuti. Binabati namin ang lahat ng nakaligtas na manlalaro. Ang 120 oras na countdown sa Desolate City ay tapos na. Matagumpay na nakaligtas sa Desolate City sa loob ng 24 na oras. Ang pangunahing misyon ng Desolate City Journey ay matagumpay na nakumpleto. Iligtas ang tagapagmana ng dugo. Pahupain ang abnormalidad sa sentro ng pinagmumulan ng buhangin. Dahil dito, activate ang bagong banal na tatak, Zenmo. Kayang supilin ang kasamaan ng disyerto at enerhiya ng buhangin. Lufeng, mga kasama, binabati ko kayo sa pagtatapos ng misyong paglalakbay sa lungsod ng disyerto. Ngunit may katotohanan akong dapat sabihin sa inyo. Ang survival na ito sa disyerto. Hindi ito laro. Ito ang tunay na labanan ng sangkatauhan laban sa kalamidad ng disyerto. Ang banal na selyo sa iyong kamay ay ang kapangyarihan ng dugo na iniwan ng mga ninuno ng tao upang labanan ang kalamidad ng disyerto. Ang mga halimaw na buhangin at mutated na buhangin ay mga produkto ng pagguho ng enerhiya ng buhangin. At ang Sandlord, ang nasa likod ng sakuna ng disyertifikasyon, ang lungsod ng disyerto, ay ang una ninyong hakbang sa paglaban sa Panginoon ng buhangin. Gaano man kapanganib ang landas, poprotektahan ko ang mga taong nasa paligid ko. Wawakasan ko ng tuluyan ang sakuna ng disyertifikasyon, at ibabalik ang malinis na lupain para sa sangkatauhan.